Ano, iba talaga pag ano? Matay balaybo ko sa'yo. Dumating yun sa point na nag-sorry ka sa akin, nag-sorry ako sa'yo. I don't know if pwede rin ano hindi dito. Nasa parang somehow kasi guys, parang nagkaroon kami ng, ewan ko, konting distant lang. Kasi ako mismo, alam ko yung pagkatao niya sa mabilis na panahon na nagkakilala tayo. Solid nga, boss. Hello po mga kalingap. So ngayong araw po ay isang panibagong araw na dapat ako pupunta sa aking bagong scout, kaya lang nagkaroon ng problema. And sayang kasi pagkakataon na sana kasi ngayong vlog na to makukumpleto sana kaming apat ng F4, sila Boss D, sila John, sila Carl. Kaya ayun, napag-desisyon na namin na sabi ko puntahan na lang namin yung ginagawang bahay ni Papa Jones, since wala rin hindi kami matutuloy sa aking lakad. Pero sobrang nagpapasalamat pa rin ako kasi first time kong mag-request sa kanila na magkakasama kaming apat para sa vlog ko sana, kaya lang hindi natuloy. So ngayon bigla ko naisip na kausapin na lang tong tatlo at itanong ang mga bagay na to. Ayun, so lumipat tayo kasi may nag-grinder. Hindi, Carl, ito lang naman yung tanong ko, napakasimple lang naman Paano mo nakilala si Kalingap Mikoy at ano si Kalingap Mikoy bilang kaibigan ni Kalingap Carl? Yon, first of all, paano ko nakilala si Kalingap Mikoy, si Michael, si Mikoy. Siyempre, circle of friends siya ni nauna siyang nakilala nila, Boss, bago ko siya nakilala. So parang actually dati kasi nag-gym din kasi to si Michael Dati guys. Dati nag-gym din to. And doon ko siya una nakita sa gym sa Pasig. Kung saan nag-gym kami nila Boss din, nila Papa Joms. And then yun, parang one time na nagkakilala sila nila Boss D. Nagkaroon na sila ng circle. Yun, tapos doon ako pumasok sa circle nila. Actually, ang magkakasama talaga ang una si Boss D, si Papa Joms, si Michael, tapos si Tito Zar, di ba? Yan. And doon ko siya nakilala. And kung tatanungin naman ko kung wait lang. Naalala ko kasi nung nagji-gym pa ako, mahilig to mag-TikTok Kaya talagang natatandaan ko Actually noon dati kasi yung gym may salamin, di ba? May salamin. Doon kami sa harap ng salamin. Nakikita ko si Michael, nasa likod lang siya. Kasi may kasama siya noon na sino bang kasama mo na mag-gym? Basta si Adrian yata. Nakikita ko na siya pero parang hindi pa kami magkakilala o close. Nakikita ko kasi bawat nakikita ko to sumasayaw. Mahilig din kasi itong sumayaw. Kasi mahilig kami mag-TikTok nila, Joms. Yan, sila Boss, mahilig din yan kahit yan magsayaw, pero nakakasama kayo mag-TikTok si Boss D. So yun, yung isang tanong ko, ano ba si Kalingap Mikoy bilang kaibigan ni Kalingap? Ano si Kalingap Mikoy bilang kaibigan sa'yo? Parang si Michael kasi. Bilang ilabas natin yung sa pagiging kalingap namin dalawa. Yung talaga pagiging kaibigan lang, magkaibigan namin. Si Michael talagang siya yung tao na hindi ka mahirapan na parang ibigay yung loob mo. Yung para bang hindi sabihin natin na hindi yung friendship namin kasi naming circle hindi pa ganun katagal. Actually mga ilang years pa lang ba? Magto 2 years pa lang. Pero si Michael kasi napaka-approachable na tao ni Michael. Saka hindi siya parang yung kahit unang meet nyo pa lang talagang magiging parang magiging ututang dila, kaututang dila, kakwentuhan. Yun. Kaya ang bilis kong maging close si Michael kasi talagang siya, kung baga sabihin natin friendly na tao. Hindi siya yung parang kasi yung iba baga pag ibang tao di ko na pero may mga tao na unang meet nyo pa lang i-judge ka, parang hindi ka pa kilala pero kung ano nang sasabihin sa'yo. Si Michael hindi, kasi talagang doon na sa span ng 2 years na
kami magkakaibigan, doon kami nagkakilala and talagang naging palagay yung loob namin sa isa't isa. Tapos Carla, gusto ko lang din kasing pasalamatan ka kasi isa ka sa kasama ko dito sa journey ko sa sa pagiging kalingap ko. Yes, actually sa mga di pa po nakakaalam kasi ang nauna po kasi talaga ako mag-vlog kay Michael noon. Kasi nauna ako mabigyan ng love team ni Kuya Rab. And ako si Michael, sabi ko noon, nagdadalawang isip siya na nagsasabi sa akin, bro, paano ba mag-vlog? Paano ba? Ano ba yung sa YouTube? Ano bang gagawin? Actually, parang tinrain ko siya na yung kasi sa YouTube ang daming step niya na pagdadaanan, pa-fill up yung kung ano-ano. Ako nagturo sa kanya kaya pinatuloy niya yung pagba-vlog kasi nakikita niya na na talagang masaya ako sa pagba-vlog. Totoo 'yun. Naalala ko noon, una ito sa mga unang beses kong i-try na mag-video sa sarili ko. Nahuli mo ako. Oo, alam ko yung tanda ko yung bro. Nahuli. Unang beses siya mag-vlog, tatambay kami kila Papa Joms. Paakit siya, naghagdan, nakaganyan siya. Ang guys, nagaganyan siya. Nahuli ko siya, sabi, guy. Vlogger ka na bro. Bro, bro, vlogger ka na din? Umuko na yun! Ayan po ang isa pa natin mga kasama. Ayan po si Michael, basta bro. Isa ka sa nagpupush sa akin mag-vlog, diba? Oo naman, syempre. Go lang bro. Nagpa-vlog ka na din Nahiya, grabe ang nahiya talaga. Pinatay ko talaga, hindi ko Pero nung after nung time na yun, doon na ako ginaid ni Carl paano mag-video kasi bawat mga wala talagang ka-idea wala din akong knowledge talaga sa vlogging. So doon muna ako ginaid, may mga errors, di ba? Marami. Nag-upload ako, bakit tagilid? Bakit hindi nag-fit? Si Carl lang nilalapitan ko ng tulong hanggang doon sa yung pag-register nga sa AdSense nga. Yan. Kaya yun, masasabi kong isa ka sa malaki yung parte sa journey ko dito sa Siyempre proud. Siyempre sa mga kasi yung ang dami kasi bro nagsasabi na na alam mo yun. Siyempre yung mga hindi sa atin nakakilala na akala nila watak-watak na tayo, na hindi na tayo nagkakasama sa isang frame. Akala nila magkakaaway tayo. Actually po guys, marami pong times na walang vlog, walang camera. Magkakasama po kami talaga. Sabi ko kanina. Diba? Saka wala sa aming narinig ko yung sabi ni Papa Diyos kanina, wala pong kompetensya po sa aming lahat. Kasi lahat kami dito, katulad nga nung abangan nyo sa vlog ni Boss D, na meron kami isang GC na ang pangalan is Team Paangat. Yeah. Doon niya nagsimula lahat. Walang dapat maiwan sa Rayla. Walang dapat maiwan. Actually si Coach Ralph kasama din sa amin. Yan kami magkakaibigan. Marami tayong dito na yun, and turingan natin sa isa din sa pamilya talaga. Oo naman. Hindi lang sa Kalingap dito sa kasi may mga sa group chat natin na team Paangat, may mga kasama tayong hindi naman nag-vlog. Pero saka, talaga. Bro, sabihin ko lang sa iyo, sobra akong proud sa naranasan mo ngayon, sa narating mo ngayon. Salamat bro. Unang-una sa lahat, yung opportunity na binigay sa'yo ni Kuya Rab. Proud na proud ako sa'yo. Saka bro, iba talaga pag Matay balaybo ko sa'yo. Iba bro yung talagang pag gusto mo yung ginagawa mo. At tulad ngayon, yung pag-charity mo. Tumatayo. Yung katulad ngayon, ako din bro. Katulad ngayon, yung pag-charity mo bro, na sobrang ang dami mo nang natutulungang pamilya, tao. Doon pa lang bro, parang hindi mo lang siya ginagawa, talagang sinasa puso mo. At doon bro, proud ako sa'yo doon bro. Kaya pagpatuloy mo lang yan. Kaya yung mga nababatikos po dyan kay Michael, siyempre sa amin din, wala pong makakatipag sa aming pagkakaibigan. Salamat bro. I love you bro. Love you bro. Tara na. Grabe kayo. Hinihintay na kami nila Papa Joms. Papa Joms, finally nagkasama-sama din tayong apat nila Carl, no? Wala lang. May gusto lang din ako tanongin, and gusto ko lang din marinig sa mga sumusuporta sa atin. Kung paano mo ako nakilala, kwento ka ba? Ganon. First time kong gagawin to na hindi naman ako nag-interview, di ba? Oo. So gusto ko lang marinig nila galing sa'yo paano mo ako nakilala at ano yung pagkakakilala mo sa akin. Okay po.
So yan guys, si Mikoy guys, si Kalingap Mikoy. Una ko po yung nakilala po dahil po sa circle din nila Kalingap Dan. And knowing naman po na ako po and si Kalingap Dan is tropa po dito po sa sa Kalingap dito po sa Daet. So nakilala ko talaga si Mikoy po kila Kalingap Dan. Pero eventually naging magtutropa na po kami since matagal na bro. Magdadalawang taon na actually. Na rin. Kasi bago pa lang din naman ako doon sa Kalingap, tapos ilang months pa lang din ako, nakasama ko na po. Talaga bago ka pa lang sa Kalingap noon, nung mga time na yon. Kailan bro? Naalala ko yung ginagamit mo nga din sa sasakyan pa dati no, yung Nakita mo? Oo. Wala nakakaano lang din kasi parang kailan lang 'di ba? Parang kailan lang. Napakabilis ng panahon. Naabutan po ni Papakil yung yung videos kong luma. Oo. So, and saksi din ako Papa Joms sa mga yung kung paano kung sa pagbabago ng buhay mo. Sa pagbabago ng buhay. And yun din naman bro. Actually nagiging saksi din ako ngayon sa mga magagandang nangyayari sa buhay mo ngayon. And you deserve it naman. At dahil yun sa inyo syempre. Kayo yung reason kung bakit And kayo yun kumbaga yung lagi kong sinasabi, kayo yung naging dahilan kung bakit yung tinatahak kong landas ngayon ay nasa tamang daan ba? Oo bro. I mean, siguro nga dahil sa amin pero sa effort mo din naman kasi yun Papa. Salamat. I mean, kung hindi rin naman dahil sa effort mo sa pag-vlog, sa kay Kalingap Parab, wala ka naman dito sa I mean, yung success mo ngayon is dahil din naman yun sa inyo. Siguro konti lang din naman. May share naman kami na siguro very very light naman din naman. Pero yun, hanggang sa yun, tubalon na ako hanggang dun agad yung ko. Pero yun, lagi po namin yan kasama po si Papakil, tawanan, minsan sa mga seryosong bagay, kami din naman ang nagkaanuhan. Ang tawag yan, magkakasama, usap-usap. Madalas nga lang po na si Papakil po ay madali po siya ang makatulog. Ang tukil po yan. Lagi po yan, masandal tulog po yan si Papakil. So, masarap siya kausap, masarap siya kasama. Pero yun, yung Papa John, sa yung sa pag-uugali ba, ano bang pagkakakilala mo kay Kalingap Mikoy? Si Kalingap Mikoy guys, yan, very, din, funny din yan jolly din yan si Papakil, kalog din yan. Pogi, andyan yung pogi guys. Na yan? Given na yan. Thank you, grabe naman yun. Galing kay Papa Jones. Pogit maganda yan si Papa Kel. Kasi pag naging babae ka kasi bro, maganda ka Ilalaki ka, pogi ka. Kaya yun. So, yun guys, asaran, madalas din kami mag-asaran ni Papa Kel. Bilang kaibigan, ano ba si Kalingap Mikoy bilang kaibigan kay Papa Jones? Si Kalingap Mikoy guys, yan, maasahan mo yan I mean, pag may kailangan ka, let's say mapasama ka, kung wala man yan gawa or kung meron siyang gawa na, kumbaga ipaano yan kung anong mas malaga. Pero lagi ka niyan, sasamahan ka niyan, susuportahan yan, supportive yan. Yun lang, supportive yan si, Papa Kel. Sorry guys, tawagan kasi namin dito is may Papa talaga. Nagsimulan kay Papa Dan? Kay Papa Dan, naging Papa Joms, Papa Kel. Buti hindi pa na si Kalingap pero di natin tinatawag Papa Rab. Respetuhin natin. Tay-tay na lang din muna. Yun. So, alam mo yung mga sinabi mo, nakakataba ng puso. Siyempre, yun nga, mahalaga talaga sa akin pag ang salitang pagkakaibigan. Diba? Tulad nga lang din nung kay Boss D kanina, kay Papa Dan, diba? Hindi natin hinahayaan na para sa kaibigan natin ba na gusto natin, diba, yung pangatan. Hindi pangatan, mali yung term. Mali yung time, yun lang kasi. Lahat tayo umaangat. Pero yun guys, gusto ko lang din naman klaruhin kasi mayroon mga supporters, viewers po na parang kasi tayo bro pinaglalaban tayo. Guys, hindi po kami magkalaban, hindi po unang-una, hindi po kami magkalaban. Wala pong competition po na nangyari sa amin. Kami po ay magkaibigan. Yes. Wait lang guys, may commercial. Oops. Huh? Yeah. So yun guys, lang din naman, just to make it clear, we're okay po ni Papa Kel. Supportan nyo po si Papa Kel sa Mike Chris and sa mga vlog niya po. Grabe, salamat Papa Jones. Yun lang din naman, ang gusto ko lang din kahit pong sabihin nyo pong pag sa amin, wala po, hindi po kami. Hindi magbabago yung turingan natin. Isa tayong solid na magkaibigan talaga. Magkakaibigan po kami. Diba para na kasi tayo magkakapatid, diba? Oo naman bro. Tsaka lalo na bro dito ako sa Daet. Alam mo naman wala yung pamilya ko dito. Kanino ako tumatakbo madalas din naman bukod sa kay
Saan? Carl? Kanino ba to? Si Carl agad. Yung sa ano man din, sa inyo din naman, sa mga kaibigan. Pag may mga advices ako, sa inyo din naman bro ako na ano. Tsaka maraming maraming times na nagkakasama-sama tayo na hindi tayo gumagamit ng camera para, di ba? Opo. Marami tayong banding na walang vlog syempre. Siguro naiisip ng iba na yung mga hindi na nung naging kalingap na ako, wala na yung pagkakaibigan natin. Pero yung mali, hindi gano'n, no? Andito pa rin si Jom, si Boss D, di ba? Si John, tayo, mga magkakaibigan. Actually, isang malaking circle tayo, di ba? Nandiyan sila Coach Ralph, di ba? May mga kaibigan din tayo hindi kalingap. Bro. Kasi okay, sabihin natin magkakaibigan kasi kami guys. May kanya-kanya kaming channel. So, sa channel niya, siya ang bahala. I mean, may channel din naman ako, akong bahala. Pero once na sa vlogging po, outside na po sa vlogging, kami din naman po. Like, best example nito, ganito, hindi natuloy yung vlog ko. Oo. Nakasama wala ko. Pong kumbaga, may plano po kami dapat yung papakil. Sasamahan ko nga dapat siya, kasama ko bro sa first vlog mo sana, sa beneficiary. Unfortunately, hindi natuloy. Pero ito ngayon, nakasama po namin si Papa Kel. Actually, sa vlog ko po, andun si Papa Kel eh. So, thank you Papa Kel sa support. Sa pagsama sa akin. Pero alam mo Papa Jones, paulit-ulit ko tong kwento, pero dito sa pakikipag-usap ko sa'yo, gusto ko lang din talagang i-share na isa ka sa mga reasons kung bakit naging vlogger, charity vlogger ako, inano ko talaga na makapasok sa Kalingap, mapabilang sa Kalingap. Dahil na-inspire ako, sinama mo yung pinakaunang pabahay mo, sinama mo ako noon. And yung ang sarap pa sa pakiramdam. Alam mo yung hindi ako yung sinasabihan nung anak ni Nanay Nessie. Oo. Hindi ako yung sinasabihan, pero tagos sa puso ko yung mga sinabi. And kitang-kita ko may di ba? Siguro ipapakita ko dito sa dito na ito yung pinaka, kasi lagi ko sinasabi may kuha ako pero hindi ko sinasabi. Hindi ko nilalagay sa vlog ko. So ito, gagamitin ko na tong vlog na to para yun mapakita ko yung reason talaga kung bakit ako na-inspire. Maging katulad ninyo. Tapos po kami nagpapasalamat. Sobrang bait, sobrang napakasipag ni Kuya Jomar. Kahit po pagod na yan, palagi narito pa rin po siya sa amin. Hindi po talaga kami pinabayaan. Sobra po ang aming papasalamat dahil isa po kami ang napili ninyo na babayan. At salamat din po sa lahat ng Team Kalingap, sa mga sponsor po. Nagmamahal sa aking pamilya. Maraming salamat po. Hindi ko na po kayo isa-isahin pa. Lubos din po ako nagpasalamat sa inyong lahat. Kung hindi rin po dahil sa inyo, wala po kami ganitong bahay. Unti-unti na po na mabago ang aming buhay dahil po sa Team Kalingap. Masaya po kami sa natanggap po namin na biyaya. Mapapangako po namin aalagaan ang bahay at pananatiliin pong maayos at malinis. Salamat po. God bless you all. Sikat na po. Bahala sa inyo na magsukli ng kabutihan ninyo. Oo, that time bro, habang kinukuha mo yun, hindi ka pa vlogger. Oo. This time siguro magagamit mo yun yung pwede mo ipasok bro, pero thank you very sabi much ko, bro, sabi ko balang araw manggagawa ko din to, makakatulong din ako. Baka pabahay ka rin. Yan, looking forward ako, di ba? Tapos ewan ko, di ba? Kailan ba yun? Basta nung about yan man sa Mike Chris. The very first time na sinamahan kita sa Mike Chris,
Ang dami ko rin naman advice na ano rin sa'yo. Basta in-advise. Di ba sinabi ko pa nga manager kita. Oo, parang ako. Voice instructor, yung mga biro natin na ganun, di ba? Isa nakasuporta ka sa akin kasi alam nyo po sa mga yon, sa mga hindi nakakaalam po. Nung unang beses na yung na mapabilang ako sa Kalingap, syempre, hindi naman, lahat naman kasi ng mga, tulad nung Jomcar, di ba, unexpected naman din talaga. Unexpected. Itong Mikris, unexpected. Unexpected din. Ang pinakauna ko pong hininga ng advice, si Papa Joms. Tanda mo? Tanda ko bro. Kinukulit ko sa chat si Papa Joms. Sabi ko, Papa Joms, pwedeng kasi kinakabahan ako. Gusto niya laging siman ko siya. Pero first time nung una, sinaman ko to. Pero, the second time parang dinayatak na samaan. Yung meet namin ni Krista nun, second na yun. Second na yun. Kaya pansin mo, nung unang meet namin, halos sobrang kinabahan ako, sobrang wala akong walang lumalabas ng word sa akin, kaya sabi ko nung second time, doon ako bumawi eh. Okay. Kasama kita din kasi ang daming mga advices na yan na binigay sa akin si Papa Joms that time. Kaya nga 'di ba lumakas yung loob ko. Nagawa ko na ng kumanta kahit wala naman sa plano. Sa plano. Tuloy ang nangyari tuloy naging singing tandem kami ng Mikris. Oo, guys. Hindi ko lang makalimutan yung mga panahong na tsaka sa bashing din. Oo naman. Sige, basta muna tayo para komportable. Oo. Naalala ko Papa Joms, okay kung hindi ko alam kung okay lang sabihin na humihingi tayo ng dumating yun sa point na nag-sorry ka sa akin, nag-sorry ako sa iyo. Kasi yun sa nangyayari nga sa mga supporters namin. Na ganun nga. Pero sa hindi nakakaalam, sobrang close talaga kami ni Papa Joms. Pero I don't know if pwede rin dito. Nasa parang somehow kasi guys, parang nagkaroon kami ng, konting distant lang. Konti lang naman. Kasi ganun nga, na parang pero ikaw, pwede sa'yo. Pero alam mo po, sige. nagkaroon man po kami ng konting ganito lang siguro. Konting distant lang din naman. Dahil sa manangyari nung una. Pero, hindi namin pinabayaan. Hindi namin hinayaan maging reason yun para magkasira kami bilang magkaibigan. Kasi yung pagkakaibigan meron kami, talaga yun. Na-build na din yun eh. Tsaka yun, si Papa Joms nga, sabi niya nga kanina, diba? Sino ba ang pamilya ni Papa Joms dito? Kundi kami lang. Kayo lang din naman. Kaya ayun, Papa Joms. Kaya yun, bigla ko din kasing naisip na gamitin tong pagkakataon na to na nakumpleto tayo. Yung para tanungin ko kayo kung ano ba si Kalingap Mikoy sa bilang kaibigan ninyo, di ba? Totoo po itong kaibigan si Kalingap Mikoy. Yun lang din naman. Salamat, Papa Joms. Yun. Grabe. Sinasamantalang pagiging maliit ko. Grabe. Thank you, bro. Salamat. Thank you. Kausapin ko si Boss D. Wait lang, bro. Boss D. Medyo wala. Ganito, Boss D. Kasi tinanong ko na lang din si Papa Joms kung paano mo nakilala si Kalingap Mikoy and ano ba si Kalingap Mikoy? Thank you, Papa Joms. Ano ba si Kalingap Mikoy bilang kaibigan ni Boss D? Sabihin ko rin kung paano tayo nagkakilala, boss? Di ba? Wala problema. Unang-una talaga ang dahilan kung paano ko nakilala si Mikoy ay si Zar. Si Boss Zar, bata ko din yun. Best friend ni Kalingap Rob, nung college. Tapos, nagkaroon ng circle si Zar na nandun si Michael at napasama ko doon. At doon nag-start na naging close kami ni Michael. Si Michael pa ang unang kumuha ng Facebook ko noon, si Boss pa. Nailang ako noon kasi sabi ko lang, ang pogi naman ito. Tapos parang in-approach ako parang maging kaibigan. Sa pagkakatanda ko kasi noon na tawag dito, busy kasi si Zar noon and sabi niya kung okay lang daw na sumama muna ako sa isang circle niya, which is kayo. Kaya ako nahiya pa ako noon, pero syempre nilakas ako na din loob ko kasi nakikita na kita dati pa. Tapos di ba sabi ko ngayong kwento ko nga sa inyo, naglalaro kayo ng billiards. Naalala ko, tagal na nun. Bago pa lang dito si Kalingap dan sa diet. Nandun kami sa isang dito sa part sa diet na naglalaro sila ng billiards. Nauna na kami maglaro, so tapos na kami nung mga kaibigan ko. Sila Boss din na yung naglalaro.
naglalaro sila, wala yung blue chalk. Ano akala mo sa amin nun, boss? Foreigner. Kala ko foreigner kasi nag-English yan. Kasi kasama namin nun yung page namin si Michael Toomer. Si Michael yun. Nakita ko nga sa vlog ni Kalinga Prab. So yun, nung time na yun, in-offer ko yung bato. Kasi naghanap ako nun Sabi ko, kinuskus ko yung bato. Ginanon ko, sabi ko pwedeng choke. Pero hindi hindi namin namukhaan si Michael nun. Ano kasi, short hair pa ako. Nakilala nyo na kasi ako, medyo mahaba yung buko. So yun, boss. Nung time na yun, nag-work pa ako So yun. Doon nagsimula until nagtuloy-tuloy na pumupunta na sa apartment namin ni Joms. Tapos until now, naging solid, di ba? Wala kasi nakakalam nito, boss, kung paano tayo. Bakit ba may bakit ba may naging magkaibigan na yun? Bakit ba may timbangat kan doon nga sa vlog mo dito na... Kasi nga, ewan ko rin, boss, basta naging solid yung samahan din natin. Sa loob ng 1 year nung di pa siya nagbablog, kahit di pa siya sumasama sa amin sa pagbablog nun, na nandyan lagi yung namin, yung friendship namin ni boss, naging solid talaga. Yun, so ano pa nga, gusto ko na din tanongin, boss, kay Kalingap Dan. So ano ba si Nicoy bilang kaibigan kay Kalingap Dan? Akin, boss, wala akong masabi kasi simula nung naging Kalingap ka, boss, maraming nagsasabi or may mga narinig ako sa mga comments, diba? Mayabang na si Nicoy, ang yabang ng dating, yung basta parang nagbago ka daw. Para sa akin kasi, yung panlabas lang yung mga nakikita nila parang pagdating siguro sa yung friendship nga natin, hindi ko makakalimutan kung paano naging solid kami. So hindi ko naisip na nagbago si Nicoy. Siguro nagbago siya kasi nagkaroon ka ng mga oras na yung sa pagbablog mo, yun lang siguro yun. Pero sa ugali, talagang sabi ko kay Nicoy, kahit maraming may naninira or mga nayayabangan sa'yo, ako hindi nagbago yung tingin ko sa'yo. Kasi kilala ko siya bilang kaibigan ko. Yun yung sa akin. So hindi masisira sa akin si Michael kasi ako mismo alam ko yung pagkatao niya sa mabilis na panahon na nagkakilala tayo. Parang nakilala kita. Solid nga, boss. Talagang legit yun. Grabe. Kasi hindi ako iniiwan niya ni Michael. Isipin mo, dati isang tawag ko lang, isang call ko lang, nandyan siya, boss, pwedeng table or ganito. Andyan siya, ang bilis kausap niya ni Nicoy. Ang bilis na, ang dali niyang pakiusapan at ang gaan kasama niya ni Boss Michael until now. Ngayon ako na nahihiya sa'yo, boss. Pag naghingi akong pabor. Kasi syempre, hindi mo kailangan maramdaman yan. Sabi ko naman nga sa'yo, diba? Kung ano, paano. Nayak talaga ako, boss. Grabe. Sabi ko, kung paano nyo ako nakilala, yung parin, yung Nicoy na nakilala nyo, walang nagbago. Nagkaroon lang siguro ako ng dagdag oras nga. Dahil, nagkaroon lang ako ng oras para doon para i-manage yung channel ko. Pero yung ko sa inyo, pagmamahal ko sa inyo bilang mga kaibigan ko, hindi nagbabago. Tsaka, boss, di ba, kinausap kami ni Jomar about dyan na kasi kami ni Jomar, concerned kami bilang totoong kaibigan na ayaw namin na may mga ibang taong na ganun yung sinasabi sa kanya. So kami, sinabihan namin si Michael na may mga ganito. Kasi concerned kami kay Michael, ayaw naman namin na may tumitira sa kanya sa patalikod. Kaya ganun. Tapos, ano pa ba yun, boss? Yun nga, na sabi ko kay boss na tinuturing ko siyang best friend ko din. Tapos basta solid din. Nung nasa Manila nga ako, sabi ko kay boss, na-miss kita. Yung hindi sobrang sa akin, sobrang laking impact para sa pagkakaibigan natin na tawagin mo kung best friend mo dito. Hindi ko rin alam, boss, kung bakit kasi naramdaman ko Hindi naman forget na lagi kitang kasama. Pero basta naging genuine kasi lahat Naging totoo lahat. And ako, boss, masasabi ko din na bilang kaibigan mo, sobrang napaka-solid mo. Kaya ang dami na akong mga friendship na pinagdana. Pero ito masasabi ko, ito one of the greatest na makilala kita bilang kaibigan ko, boss. Grabe, thank you, boss. Salamat at tinuring mo kaming, yun nga, parang sa dami ng mga nakilala mo or circle is nandito ka na, nakilala ko kami totoong kaibigan mo. And ako, boss, walang sawang pagpapasalamat yung nais ko iparating sa inyo. Dahil nga, isa kayo sa mga reason kung bakit nandito ako ngayon na kinalalagyan ko. Thank you, boss. At hindi mo nakalimutan, di ba, na yung pinagsamahan natin. Tsaka, boss, may nagsabi sa akin na pag ayaw mo sa isang circle or alam mong toxic or hindi nakakatulong sa'yo or nagugulong, ikaw mismo yung umaalis, no? So nakakatuwa na si Michael ay nandito pa rin sa amin. Ibig sabihin is nakakatulong kami, no? Hindi lang nakakatulong, boss. Makikita ko talaga, ramdam ko yung samahan natin. Iba talagang meron, iba yung samahan na meron tayo, yung pagkakaibigan natin.
nandun yung ano eh, masasabi nating pamilya tayo. Diba? Hindi man tayo madalas na nagbabanding pero yung Yun ang solid ano. na. Pero sa totoo lang sabi ko nga dun sa habang kausap ko kay si Jomar, sabi ko marami tayong mga banding na hindi natin kailangan gumamit ng parid lang, di ba? Never naman tayo nagpipicture din pag magkakasama, hindi tayo nagma-my day. Kasi yun na yung quality yun na time yung natin ano mga namin. magkakaibigan niya, di ba? Solid na lang, puro happiness na lang. Sa totoo, isa din si Boss sa sa nagpapasaya sa akin kapag kasama ko eh. Sabi ko nga lambe siguro may mga nakapanood na rin, mga ilan nakapanood na rin ito na si Boss D, bihira lang yan bumanat, pero once na bumanat yan, bentang-benta sa samahan talaga. Natural ko lang naman yung boss, di ko naman sinasadya yun. Natural, yung hindi alam ni Kalingap na nagpapatawa siya, pero sa amin tawang-tawa ka. Pero, thank you boss. Sabi ko doon ang vlog mo boss Oo. Maiiyak yung mga solid na Naiyak talaga ako supporters mo sa sinabi mo kasi naramdaman mo boss, ramdam diba? na ramdam Kasi ko. totoo yun, totoo yung sinabi ko.